So welcome back to my channel. So andito na naman tayo, pag-uusapan natin yung upcoming visa bulletin for April 2025. So ano kaya yung magiging prediction natin dito? Ano naman kaya ang magiging final action date for employment-based preference and family-sponsored preference? So itong monthly visa bulletin na ito nga yung ating hinihintay at ito yung waiting date na hinihintay natin para malaman natin pag yung ating priority date ay magiging current na based doon sa final action date na i-release. So ano kaya magiging final action date dito sa April 2025 visa bulletin? So marami nga itong category dito sa employment-based preference, especially sa A2, A3 is talagang retrogression pa. At the same time dito rin sa family-sponsored preference, mahaba na rin yung mga waiting time nitong mga priority date versus dun sa final action date. At especially kung pag-uusapan natin dito yung EB3 third preference category is talagang hindi pa siya masyadong nag-move dito sa fiscal year 2025. So dito nga sa monitoring data natin, so in fiscal year 2025, 15 days pa lang yung minove niya from October to March 2025 visa bulletin. So from October 2024, yung final action date niya is November 15, 2022 up to December 2024. Noong January 2025 nga, nag-move siya ng 15 days. Ang final action date niya nagiging December 1, 2022. So up to March 2025 na yan. So in summary, for fiscal year 2025 visa bulletin for third preference category, 15 days pa lang yung minove forward niya. Kaya talagang kaabang-abang itong darating na April 2025 visa bulletin. Nakakasaya at ganun din nakakakaba. So hindi natin talaga alam kung sana mag-move forward na ito or baka na naman magstay na naman dito sa cut-off date niya na December 1, 2022. Or yun nga, wag naman sana mag-retrogress this coming April 2025. Baka naman mag-move backward pa yung itong final action date. So kung titingnan nga natin, napaka-crucial, napaka-critical based dito sa ating data. So talagang parang lumalabas dito ay retrogression. Gawa nga nung 6 months na yung lumipas, 15 days pa lang minove forward niya. So parang talagang itong AB3 third preference category ay talagang oversubscribed or over-applicant na naman versus dun sa allotted visas. Kasi isa to sa mga sinyales na parang nasa situation na tayo ng retrogression, gawa nga nung talagang napaka-limited pa lang yung movement niya. Just imagine 6 months na yung lumipas at ito pa lang yung minove forward niya. So from previous visa bulletin, continuously nagmo-move pa unti-unti yung India at saka yung China. Hopefully naman sana mag-move na tong rest of the world, Mexico at lalong-lalo na yung sa atin, yung sa Philippines. Pero anyway guys, wala tayong magagawa. So ito nga yung sinasabi ko, isa to sa mga sinyales na nandito na tayo sa stage ng retrogression kasi 6 months na 15 days pa lang yung minove from fiscal year 2025. While dito naman sa family-sponsored preference, so medyo mahaba-haba na rin talaga yung waiting time, especially dito sa F3 at saka F4 category. So yan lang yung update natin ngayon guys. So yun lang ang siguro ma-advise ko, as hintayin na lang natin yung April 2025 visa bulletin. So malapit na yan ipapublish dito. Wag lang natin i-expect na talagang mag-move forward siya kasi I think we are already in retrogression stage kasi nga wala pa siyang movement masyado. So maybe this coming April 2025, maybe wala na naman siyang movement or baka magstay na naman siya dyan sa final action date niya. So maraming salamat muli sa panonood dito sa aking channel. Huwag kalimutang mag-subscribe. Hit the button below para updated ka for the next video. See you next time. Bye-bye!